Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Umalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Sinasabi nga natin sa mga araw na ito, yung kahulugan ng pagpapakita o ipipanya na talaga napapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lang nanatiling salita, kundi siya ay nagkaroon ng laman at nakipamuhay sa atin, nakakasama natin, nakikita natin. Di man sa panahon natin ngayon dahil ang Panginoon natin ay nasaan yung tinapay, at ganun din sa iba't ibang larawan, sa iba't ibang imahin ay nagkakaroon ng mukha ang Diyos sa atin. Gaya nga po ng pinakamahalaga na maunawaan natin na tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. So kung ano yung ating itsura, ganoon ang itsura ng Diyos. Pero hindi lang ito maiwan sa pagkakahalintulad o pagkakamuka, kundi ang paanyaya din, katulad ni Kristo, makita din natin yung kabuuan ng ating pong pagkakakilanlan o identity. Hindi lang yung basta tayo ipinanganak dito, kundi yung matuklasan din natin at magampanan kung ano ang ating misyon sa mundong ito. Kaya nga ipinahayag, bukod sa nakita ng mga tao noon si Kristo, nakilala at kinilala si Kristo ng ilan. Marahil sa puntong ito, wala pa dito yung mga kontrabida sa kanyang buhay, kundi ang sabi dito, pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Pero dito po ipinahayag din ng Panginoong Jesucristo kung ano at kung sino siya, at ano yung kanyang misyon. Sabi nga, naparito siya, taglay ang Espiritu Santo upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, makakita ang mga bulag, makalakad ang mga pilay, makapagsalita ang mga pipi, at makapagpahayag ng mabuting balita. So malinaw kay Jesus kung ano ang kanyang dapat na gawin. At yun din nawa yung makita din natin na sa puntong ito ng ating estado sa buhay,
malinaw na ba sa atin kung sino tayo? O baka naiiwan pa rin tayo dun sa mga masasakit na karanasan natin nung tayo ay kabataan pa. Kaya hindi natin masimulan yung maipakilala hindi yung ating sarili, kundi maipakilala ang Diyos sa mga gawain, sa tagumpay natin, at maging sa mga kabiguan natin, maipakilala natin si Kristo. Alam mo na ba kung ano ang iyong misyon? Madalas po ninyong sinasabi, wag muna ngayon kasi may misyon pa ako. Pero alam nyo na nga ba kung ano ang misyon ninyo? Kasi minsan naisip ko din, no? Bakit nga ba gustong-gusto ng tao mabuhay ng napakahabang panahon? Minsan talagang kung papipiliin nga siguro, no, ay ayaw ng tao mamatay. Pero bakit nga ba? No, ayaw nating simulan ang atin din namang mga misyon kung gusto rin. Kasi sayang naman, baka sayang yung ating pong pananatili sa mundong ito kung hindi natin natutupad kung ano ang dahilan natin ng pag-iral o kung ano ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Nawa, katulad ni Kristo, at patuloy din naman tayong sinasamahan ni Kristo na matuklasan kung sino tayo at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen.